Kilala po ang IPO na isa sa mga watershed sa bansa o IPO Dam. IPO kung tawagin ng mga O, bago din. Intellectual Property Office, oo. Pero totoo po yung IPO, Yes. itong IPO Dam na ito, ito po yung nagsusupply ng tubig sa Kalakhang, Maynila. Pero ngayon, walang habas ang pagpuputol ng mga puno doon na naging sanhi ng pagkasira ng kagubatan. Si report ni June Del Rosario, inimbestigahan po niya ang mga talamak na illegal logging activities sa bulubunduki ng Sierra Madre diyan sa Norzagaray, Bulacan, kung saan matatagpuan ang Ipo Watershed. Panoorin po natin ito. Ito ang umaalingaw-ngaw sa Mount Maranat na bahagi ng Sierra Madre sa Norzagaray, Bulacan. Habang kami ay umaakyat sa naturang kabundukan, isang bundok na dati-rati hinaharana ng mga huni ng ibon, dating hitik sa mga puno, pero ngayon maraming bahagi nito ay halos talahib na lamang at kung minsan ay lupa o putik na lamang. Dulot ng walang habas na pamumutol at pagsusunog ng mga puno. Ang Mount Maranat ay bahagi ng watershed na nagbibigay proteksyon sa Ipo Dam. Ang Ipo na isang protected area ay may lawak na 6,600 hektaryang lupain. Ayon sa DENR o Department of Environment and Natural Resources, malaking bahagi ng tubig ng Ipo Dam ang siyang nagsusupply sa Lamesa Dam upang mabigyan ng tubig ang mahigit 11 milyong residente sa Metro Manila at karating lalawigan. Ganito karaming consumers ang gumagamit ng tubig, ang tiyak na mawawalan ng supply sa patuloy na pagpuputol at pagsusunog ng mga punong kahoy sa watershed ng Ipo Dam. Ayon sa mga environmental groups tulad ng Sagip Sierra Madre Environmental Society, UP Mountaineers at Sagip Kagubatan, naging bahagi na ng kultura ng mga iligal na nakatira sa kabundukan at kalapit baryo ang pamumutol ng puno at pagkakaingin. Si Joey, 43 anyos, isa sa mga nangangaingin, ay nakakasampung sako ng uling sa isang araw o isang punong kahoy kada araw. Sa 3 sako ng uling ay kumikita siya ng 250 pesos. Yan, puputulin mo yung kahoy tapos uhukay mo yan. Sasalansan yan, kakamada. Tatabunan ng damo sa lupa. Kaya sisindihan mo yun, babantayan mo yun kasi nabubutas yun pag inapuyan yan. Yun, pag umusok yun, tuloy-tuloy na luto nun. Yun, nakikita nyo, uling na rin siya. Wala, lang trabaho yun eh. At para sa mga bata, ang kulturang ito ay nagmumulat sa kanila ng kawalan ng pangangalaga sa kalikasan, kapalit ng kanilang pangangailangan. Bubuhat na. Deliver na doon. May bibilin po ako. Saks. Ayon kay Martin Francisco ng SSMEI, taong 1996 pa nang simulan ang mga iligal na pamumutol ng puno sa kabundukang ito at talamak tuwing sasapit naman ng tag-init. Nang pumasok ang Administrasyong Aquino, isa sa mga programang tinutukan niya ay ang NGP o National Greening Program na inulunsad noong 2011. Layunin ng NGP ang magtanim ng 1,2 bilyong punla ng puno sa 1,2 milyong ektaryang nakakalbong lupain sa bansa. Magandang layunin ng Pangulo pero nahihirapang ipatupad ng DENR, partikular ang Environment Officer ng Tabang, Bulacan. Alam naman ninyo, pag mayroong bundok, may sunog. At kung mayroong gubat, mayroon din nagpuputol ng kahoy. Kaya nga sabi ko, even though how intensive yung ginagawa natin, meron pa rin naman talagang nakakalusot. At kami naman ang Department of the DENR, andiyan naman makikita ang accomplishment namin. We are open to that. Inamin din ng Encarnacion na nagkamali sila ng pagtatanim ng punla dahil ang kanilang itinanim noong mga nagdaang taon ay mga fruit-bearing trees. Ang resulta, lalong naging puntahan ng mga tao ang kabundukan upang mamitas ng mga prutas nito. Dahil sa malawak na lupain na pwedeng tayuan ng bahay at taniman ng mga gulay, madalang nagpagpapatrolya ng DENR at maraming bungang kahoy. Umabot na sa 700 pamilya ang nanirahan sa nasabing kabundukan, bagamat karamihan sa mga ito ay mga katutubong dumagat. Pero ayon kay Encarnacion, mula noong 2012, ang itinanim na nila ay mga tinatawag na endemic tree species o ang mga punong likas sa naturang kabundukan at walang bunga tulad ng nara at kupang. Ayon sa DENR, mahigit na 4,500 hektarya na ng lupa ang nataniman sa kabundukan sakop ng Bulacan. Ito ay may katumbas na 1,2 milyong binhi ng puno. Sa kabila nito, patuloy pa rin nakakalbo ang malaking bahagi ng kabundukan, partikular ang watershed ng Ipo Dam. Ito lang nakaraang summer,
sa sinumite naming report sa Malacanang ay talagang kulay brown na talagang warak ang ating kagubatan. Nandiyan dyan yung pag-uuling, pagkakaingin, paglalaging, at yung pinakahuli itong kiniklear o nililinis ang Ipo Watershed para mapagtaniman ng bagong kontrata ng NGP. Ayon kay Francisco, mismong taga DENR o yung mga taong kinontrata ng DENR na magtanim ng binhi ang mismong nagpuputol ng mga puno upang kapag nakalbo na ang ilang ektarya ay muli itong mapopondohan ng gobyerno. Sa ganitong sitwasyon, patuloy nakikita ang mga taong kinontratang magtanim ng mga binhi at kikita pa sila sa pagtuturoso at pag-uuling. Ang masaklap, kapag ang isang lugar na ginawa ng kaingin at inabandona na at naulanan ng malakas, guguho ito pababa sa ilog na magre-resulta sa pagbabaw nito at pagkabawas ng maibibigay nitong tubig sa mga dam, partikular sa Ipo Dam. Itinanggi naman ni Environment Officer Encarnacion ang paratang ni Francisco. No, actually sa amin may mga record kami dyan. Actually, it is only this year na meron akong tinanggal na isang contractor. Kasi nagkaroon ng allegation, it was alleged by his colleagues na nagkaingin siya. Pangalawa, talagang hindi nila magagawa yon dahil regularly monitoring, we are regularly monitoring the area. Namo-monitor namin yung mga tao. Alam namin kung sino-sino yung mga na-involved sa illegal activities at alam din naman namin na talagang yung mga taong nakikipagtulungan sa DENR. So, of course, itong mga with good may mga magandang record, silang kinukuha namin. Secondly, dumadaan din naman sa validation ng barangay kapitan yan. Tinatanong din namin, binavalidate namin, lalo na yung mga bagong mga tao, kung talagang itong mga tao ba talaga ano ba talaga, good standing ba sila sa community. Sinabi ni Encarnacion na nagkaroon din ng maling hinala sa ginagawa nilang panununog ng mga punong ikakaingin ng ibang tao. Dapat sila kasi pinapatuyo nila ng gusto para pag sinunog nila, malinis na malinis. Para hindi nila mapakinabangan, sunugin mo ng sariwa pa. Hindi na nila mapakinabangan. Yung hilaw, may hilaw yung ano. Then, i-abandon nila yun. So, yun yung mga areas natin. Siguro, kaya nasabi ng mga ibang tao na may mga officials na involved doon sa slash and burn para mayroon pang mataniman. The moment na inabandon na nila yung area, tataniman na namin, of course. Isasama na namin doon sa National Greening Program namin. So, siguro, yun yung pumasok na ideya doon sa isip nila na kaya nagkakaroon ng slash and burn dahil para may mataniman. So, no, actually, hindi naman yun. Hindi naman yun talaga. Na, wala naman kaming ginagawang ganon. At kailanman, hindi naman namin pwedeng gawin ganon. Ayon kay Encarnacion, contractor ang tawag nila sa mga grupong nagtatanim ng binhi. Ang contractor ay dapat registered people's organization sa lugar, nakarehistro sa Securities and Exchange Commission at may tax identification number. Sa Ipo Watershed, may 16 na contractors na ang kontrata ay depende sa lawak ng kanilang tataniman. Kung ang kontrata ay 500 ektarya, dapat makapagtanim sila ng 50,000 binhi ng puno. Bawat ektarya ay may pondong 3,000 hanggang 4,000 piso o 2 milyong piso kada 500 ektarya. Alam ba ninyo na mga consumers ng MWSS concessionaires ay nag-aambag din ng pondo para sa proteksyon ng mga watershed ng mga dam tulad ng Ipo Dam? Dito sa water bill na ito, makikita ang environmental charge na ating binabayaran buwan-buwan. Ito'y mahigit lamang 17 pesos kada buwan. Pero kung ito imumultiply mo sa 11 milyong consumers ng MWSS concessionaires, ito ay aabot sa 194 million pesos kada buwan. Kaya nga't ang MWSS ay may mas malaking ambag na pondo upang bigyan proteksyon ang Ipo Dam. Bagamat noon ay kanya-kanya silang proyekto, minabuti na ngayon ng DENR at MWSS na bumalangkas ng MOA o Memorandum of Agreement upang magsuportahan sila ng kanilang mga proyekto. Ang DENR bilang eksperto sa pangangalaga sa kalikasan at kinakatuwa ng DENR Secretary Ramon Pahe at ang MWSS na magbibigay ng pondo na kinakatawa naman ni Administrator Gerardo Esquivel. Hinahanda na namin pareho kung ano man yung information at studies at data na meron kami
so that pag sinabing go, pat nabigay na, pwede na kami mag-upo, latagan ng data, analysis, harmonization, identification ng gaps, mabilis yung galaw. Tapos ano yung irarank mo na yung activities, ano yung pinaka-immediate, ano yung short-term, medium-term, long-term. So ganun yung tirada niya. Ang MWSS ay magpopondo ng mula 400 milyon hanggang 700 milyong piso sa loob ng 5 taon o mula 2013 hanggang 2017. Ang DENR naman ay naglaan ng 79,000 piso kada taon para sa forest monitoring ng 19 na munisipalidad ng Bulacan, kabilang na dito ang Ipoh. Kabilang sa proyektong balak nila ay ang pagpapatupad ng strict protection zone kung saan walang nakatira sa watershed, pero mayroon lang mga managers na tagapag-alaga at taga-trim ng mga puno. Pangalawa ay ang buffer zone o agri-forestry zone kung saan pwedeng gawing kabuhayan ang mga lupa sa pamamagitan ng pagtatanim. Sa dalawang zona na ito, ang dapat makikinabang lamang ay ang mga katutubong dumagat. Bagamat maganda ang plano ng dalawang ahensya, taliwas ito sa paniniwala ng environmental groups. Anila, mas maganda kung totally ay wala ng taong makikialam sa bundok at magtalaga na lamang ng mga permanenteng forest rangers. Ang gubat naman kasi kahit hindi mo taniman, katulad ng Ipoh watershed, kusa siyang magre-regenerate. Ang problema, bukod sa kawalan ng forest protection, ay mismong pinapayagan ng pamahalaan or seemingly wala na lang silang ginagawa ang pagdami ng tao sa loob ng Ipoh watershed. Kung kaya dapat ito i-relocate. Kahit sila'y katutubo kung sila'y sumisira ng ating watershed. Isang political will ang kailangan upang tuluyang maging ligtas ang ating kalikasan mula sa mapaminsalang tao. Dahil bago pa man ang tao, may buhay na ang kalikasan. At sakaling nasugatan ng kalikasan, ito'y may kakayahang mabuhay at yumabong. Para sa Serbisyo All Access, June Del Rosario. Meron pala tayong binabayad doon. 17 pesos per month, So, abot ng close to 200 million. Sa billing natin sa tubig, Yes. part pala nun ay yung pag-aalaga ng Environmental sa mga watershed natin. So, Yes. tama talaga yun. At hindi porket may permit ng DNR o ng EMB, legal na lahat ang ginagawa. Kasi pag yan ay nasa gubat, nasa bundok, sino ang nakakakita sa kanila? Sino nagbabantay sa kanila? Kaya ngayon, makita mo na yung epekto, yung pinakita kanina sa video, yung Yes. parang may soil erosion na nangyayari. Yun po ang malungkot. Ay, huwag na nating antayin Parang na mahirap hindi naman na yan. natin mabaliktad yung mga pangyayari. Susunugin hindi muna kagandahan. bago tatamnan. Ay mas lalong hindi tayo naniniwala na magtatanim kung susunugin mo yan. Lalo yun sa pampang ng tubig. Talaga magkakaroon ng soil erosion yan. At ang mangyayari, siltation. Yung pagbabaw ng tubig And in kasi the end, nagkakaroon ng soil And erosion. in the end, kahit hindi tayo nakatira doon, eventually maapektuhan na tayo lahat. Konti yung maiipon na tubig. Gaya sa Ipoh Dam, yan ang gagaling yung tubig natin papuntang Lamesa Dam. So it affects Diba? all of us talaga. So Pag bumabaw ang it's a matter tubig, of concern for all. konti ang maiipon natin during the rainy season at tag-ulan dahil silted na yung tubig. So huwag Hindi nating lang yan. antayin yun. Hindi lang yan, magiging marumi yung tubig, magiging malabo, di ba? Kahit sabi mo may nilalagay na diyan, chlorine yan. Pag malabot marumi yung tubig, marumi pa rin. Naisip ko nga, di ba, how much yung total? Close to 200 million. So I guess we should have had enough funds, it seems like, para hindi na aabot dun sa mga binabanggit mo. At para mabantayan yung kagubatan natin na nasa watershed, at gaya na sinabi ka na ng last speaker, i-relocate yung mga katutubo din doon. Malawak ang ating pangkagubatan na doon sila ilagay at hindi doon sa tabi ng tubig. Okay? So, sana naman, maayos yan. At sa pagbabantay po ng Serbisyo All Access, magising tayo sa katotohanan at gawin ng tama ng pamahalaan, ng mga ehensya ng pamahalaan na involved dyan, ang kanilang mga trabaho. Okay. It's 22 minutes past the hour of 11 in the morning. Magbabalik pa po ang Serbisyo All Access makalipas ang ilang paalala.